Sa patong-patong na kaso ang 200 guro ng mga pampublikong paaralang elementarya at sekundarya ng Nueva Ecija dahil sa pagkakautang sa St. Bernadette Credit and Lending Corporation. Kabilang sa mga kaso isinampa sa kanila ng naturang lending company ay ang mga administrative cases na dishonesty, conduct unbecoming of public school teacher, willful non-payment of monetary obligation sa Civil Service Commission, Department of Education at Professional Regulation Commission at criminal case na estafa. Isa sa mga kinasuhan ng estafa o panluloko upang makapangutang at nakulong ay si Sylvia, hindi tunay na pangalan. Kwento ni Sylvia, nakakuha ito ng alahas sa St. Bernadette Credit and Lending Corporation noong taong 2012 na nagkakahalaga ng 24,000 pesos at sa buong pagkakaalam-an niya nito ay bayad na iyon. Sa listahan ko lang po ng kinuha ko sa kanyang alahas ay 27,000, which is marami na nagsasabi kailangan kalahati daw. Pero sa pagkakaalam ko, ako ay bayad na sa kanya dahil yung alahas ay kinuha ko ng 2012. Pinilit niya sa akin yun, hindi ko yung kinuha. Dahil ako hindi ko ako mahilig matukuha ng kung ano-ano. Eh ngayon, nabigyan po ako ng 2040. So, doon sa span na yun, imposible na hindi ko siya nabayaran eh. Nagulat na lamang anya siya nang may dumating na 2 pulis mula sa CIDG sa kanilang eskwelahan noong October 24, 2016 na may dalang warrant of arrest para sa kanya. Sa kabila ng wala umano itong natatanggap na sabpina, ay kalmado itong sumama sa mga pulis. Ako ay inaresto ng CIDG noong October 24, 2016. Nagulat po ako kasi wala naman po akong na-receive na kahit na ano. Kahit na ano, pwedeng mag-witness sa akin ang aking mga co-teachers, ang aking principal, pwede silang mag-witness sa akin na kahit na ano wala akong na-receive. Isa din sa nagbahagi ng kanyang kwento ay si Lorna, hindi tunay na pangalan. Ayon sa kanya, nag-apply ito ng calamity law sa GSIS noong 2015 ng mahigit sa 98,000 pesos. Kasi po noong 2015, maraming ay nagkaroon ng bagay-bagay dito sa doon. May mga kasama ko na punta sa GSIS para subukan na mag-loan. Nagawa pa umano nitong mangutang ng pamasahe sa mga kakilala upang alamin kung maaari na niyang makuha ang nilaw nitong pera. Ngunit nang puntahan anya nito ang GSIS ay napag-alaman nitong nailabas na ang pera noong October 28, 2015. Inisip ko na pumunta ng GSIS. Ang sabi ng GSIS sa akin, ano po, ang pera po ninyo ay nailabas na noong October 28, 2015 po. Dahil sa pagtataka kung paano at sino ang nakapaglabas ng perang nilaw nito, ay pinayuhan anya siya ng GSIS na magtungo sa Union Bank at dito nito nalaman na nakuha na ito ng pinagkakautangang lending company. Ang sabi ng tip sa akin, yung kayo po ba ito ay may isang inutangan na private? Meron po ka. Sino ba ito? Sila po ang pangalan. Yun po ay ang pera nyo, sabi sa akin, ay nakuha na yung pangalan na sinabi ko. Kwento pa niya, dahil sa malaking pangangailangan ay tinungo niya ang pinagkakautangang lending company upang makiusap na makakuha ng kahit na maliit na halaga lamang mula sa mahigit 98,000 pesos na niloan nito. Ngunit sa kanyang panlulumo ay hindi umano siya nakakuha ni Kusing. At ako po doon, tinanong ako kung ano ang kailangan ko. Di sinabi ko po na kung po pwede po na nabigyan niyo ako ng konting pera. Ang sagot ko sa akin, ay tita, hindi kita mabibigyan kahit isang pera at hindi kita pag-retire. Po. Sabi ko nga, mabuti na nga lang ako at mababa yung dugo ko. Kung baka kung ako'y high blood, baka ako ay ninatay na. Dahil sa malaking halaga na naging interes sa utang ng mga guro at pagkakahabla sa kanila ng pinagkakautangan, ay kumonsulta ang mga ito kay Attorney Joby Imata at sa ACT Party List upang humingi ng tulong. Ayon kay Attorney Imata, nakatakda sila mag-file ng kontrademanda sa may-ari ng St. Bernadette Credit and Lending Corporation. Sa ngayon, ang ginagawa namin, sinasagot namin yung lahat ng habla ni Mrs. Fraile laban sa mga teachers ng Gabaldon
At kami rin po ay magsasampa ng kaso laban po sa kanya sapagkat halos lahat ng teachers, kung hindi po lahat, ay bayad na sa kanila pong mga utang kay Mrs. Praile. Pero ang ginagawa po kasi niya ay mula po sa Department of Education, papunta po sa Civil Service Commission, papunta po sa PRC, at ngayon po ay sa Provincial Prosecutor's Office na po niya inahablay mga teachers. Dagdag nito, isa sa posible nilang isampang kontrademanda sa may-ari ng nasabing landing ay estafa dahil sa calamity loan ng ilan sa mga guro na hindi nila nakuha. Meron pong mga pagkakataon na yung pong kanilang UMID card ay ipinasurrender din. At nung nagkaroon po tayo ng kalamidad ay nagdeklara po ang ating probinsya ng state of calamity, kung kaya ang mga teachers po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-loan ng calamity loan. Ito pong calamity loan po nila na inaasahan nila nung nagpunta po sila sa bangko ay napag-alaman po nila na nai-withdraw na at wala na po silang nakuha. Ito po ay malinaw na estafa. Jovelyn Asprero para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.